Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at mayroon po kayong mga katanungan, mangyaring lumapit po sa aming reception table, katabi lamang ng entrance, pagkatapos ng pananambahan, at ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Muli po, welcome. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng 2 Korinto. Si Brother Christian Tolentino ay mangangaral mula sa 2 Korinto, chapter 10, verses 12 to 18. Colossus chapter 1, verses 15 to 20. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siyang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inalay sa krus. Si Kristo ang pinakadakila. Siya ang may pinakamataas na kahalagahan, karangalan, at posisyon sa lahat ng aspeto ng sangnilikha ng iglesia at ng ating mga buhay, higit sa lahat ng kapangyarihan, pamumuno, dominyon, at bawat pangalan o titulo. His is the name above all names, at ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang Kanyang mensahe ng pagkakasundo, ang siya nating ipinapahayag sa lahat ng mga lupain o across the lands. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Atin pong sambahin ang Panginoon sa ating pag-awit. You're the Word of God the Father from before the world began. Every star and every planet has been fashioned by your hand. All creation holds together by the power of your voice. Let the skies declare your glory. Let the land and seas rejoice. You're the author of creation.
You left the gaze of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of a cross. With a prayer you fed the hungry, with a word you stilled the sea. Yet how silently you suffered, that the guilty may go free. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the land. With a shout you rose victorious, wresting victory from the grave, and ascended into heaven, leading captives in your wake. Now you stand before the Father, interceding for your own. From each tribe and tongue and nation, you are leading sinners home. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the land. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the land. Tayo ay napagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi sa ating mga sariling gawa, kundi sa ganap na gawa ni Kristo sa krus. Sa harapan ng trono ng makapangyarihang Diyos, siya ang ating ganap na tagapamagitan. At sa harapan ng ibang tao, ang kanyang biyaya at awa sa mga makasalanang tulad natin, ang ating panawagan. Kaya tumaawit tayo ng kanyang maluwalhating awa. Jesus, your mercy is all I plead. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierced your hands and your feet. Jesus, your mercy is all I plead. Jesus, your mercy is all I boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack is still what I need most. Jesus, your mercy is all I boast. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh,
Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Ang ating panalangin ay magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa biyaya at lakas ng Diyos upang matapat nating may sakatuparan ng ating mga banal na tungkulin sa pag-asang sa araw ng pagbibigay sulit ng ating buhay, marinig natin mula sa Kanya, magaling, mabuti at tapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Charge to keep I have, a God to glorify, who gave his Son my soul to save and fit it for the sky. To serve the present age, my calling to fulfill. Oh, may it all my powers engage to do my Master's will. Arm me with jealous care, as in thy sight to live. And now thy servant, Lord, prepare a strict account to give. Help me to watch and pray, and still on thee rely. Oh, let not my trust betray, but press to realms on high. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Jeremias Kabanatang 9, talatang 23 hanggang 24. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Jeremias Kabanatang 9, talatang 23 hanggang 24. Maaari na pong magsipo ang lahat.
Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, tunay nga po na karapat-dapat kang papurihan. Ang siya nga pong mayakda ng lahat, maging ng sangnilikha. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Purihin ka nga po. Sa tuwing pagmamasdan po namin ang iyong mga katangian, kami naman po ay patuloy na pagtatanto po namin ng aming pong kahinaan. Kaya naman narito po kaming lahat, ang iyo pong iglesia. Humihingi po nga po kami ng kapatawaran sa kasalanan na aming mga nagawa. Tawarin niyo nga po kami sa aming pagiging hindi tapat sa mga nakalipas na araw. Panginoon, umaasa po kami sa iyong biyaya, sa iyo pong habag. Salamat sa iyo pong kapatawaran. Alam namin na tapat ka na ipagpapatawad mo nga po ang aming mga kasalanan. Panginoon, salamat din naman sa lahat ng mga paggabay na ginawa niyo po sa amin sa mga nakalipas na araw, sa patuloy na pagsama niyo po sa amin, even bilang isang iglesia, Panginoon. Salamat sa lahat, maging sa mga simpleng biyaya na madalas kinaliligtaan namin sa iyo pong probisyon sa aming mga pangangailangan sa bawat araw, sa kalakasan, maging sa buhay. At higit sa lahat sa kaligtasan na iyo pong ibinigay sa amin, maging o kahit kami ay hindi karapat-dapat dito. Panginoon, tinataas po namin sa iyo sa hapon pong ito na kayo po ang patuloy na kumilos. Alam po namin na napakaraming mga kaganapan sa kapaligiran. Kayo po ang patuloy na kumilos, Panginoon, nawa ay patuloy na maghari o maipatupad ang mga katarungan, Panginoon, sa buong mundo, sa amang panig, Panginoon, sa bansamang malaya o sa bansamang may mga kaguluhan. Kayo po ang patuloy na magsagawa, Panginoon, nawa ay dalangin namin ay kapayapaan. Maging sa sarili naming bansa, sa lahat ng mga kaganapan, Panginoon, kabi-kabila, kayo rin po ang patuloy na gumabay, Panginoon. We pray, Lord God, for those who are in the government. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Gamitin niyo po kami. Gumawa po kayo ng paraan upang marinig po nila ang magandang balita. Maligtas po sila, Panginoon. Panginoon, hayaan niyo po makapamuno po sila ng may integridad, katapatan, may patupad ang katarungan, Panginoon, sa aming bansa. Dalangin din po namin at itinataas po namin ang iyo pong iglesia maging sa buong mundo. Ang mga matatapat na mga mananampalataya na nagtitipon din po sa oras na ito, kayo po nawa ang maitaas at maging para po sa mga mananampalatayang inuusig. Ang iba ay sinasaktan physically o may mga pinapatay, Panginoon, bigyang lakas niyo po sila. At maging sa lokal na iglesia, Panginoon, ng Grace Fellowship Church namin pong kinabibilangan. Dalangin din po namin na kayo po ang patuloy na gumabay po sa amin. Mula po sa aming mga pastor, sa mga leaders, Panginoon, gabayan niyo pong lahat, Panginoon. Nawa ay patuloy na ang direksyon po namin ay patungo sa katapatan at pagluwalhati po sa iyo. Dinadalangin din naman po namin silang mga dumaraan sa mga pagsubok, suliranin, sa mga may karamdaman. Dalangin po namin ng kagalingan po para sa kanila. Maging sa mga nangangailangang pinansyal, abutin niyo po nawa ang kanilang mga pangangailangan at nawa ang mga panahon na ito ay lalo pang maglapit sa amin pong lahat sa iyo. Panginoon, dinadalangin namin ang oras na ito at tinataas po namin. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin. Naway makita namin ng kaluwalhatian mo, Panginoong Hesus, sa mga kasulatan na aming aaralin ngayon. Tulungan niyo po kami. Gabayan niyo po kami dahil sa ganang amin, hindi po namin kaya itong unawain. Banal na Espiritu na siyang may akda ng kasulatan.
liwanagan mo po ang aming kaisipan sa oras na ito upang makita namin ang katotohanan at ang katotohanan ang siya pong maging pamantayan namin sa aming buhay. Gayon din naman, buksan niyo po ang kaisipan at puso. Sino man na hindi pa naaayon sa iyo ang pamumuhay at pananalig, silang mga hindi pa mananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus, naway ito na ang maging araw na iyon na sila ay lumapit at sumuko sa iyo at maligtas. Hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hindi po ako computer expert or IT specialist. Baka meron po dito. Sigurado meron dito yan. Sakali po na natin. Or programmer, techie, or geek. Malayo po ako doon. Wala po akong hindi po ako maalam masyado sa computer. Pero I was just curious about computer virus. So, tinanong ko po yung aking bagong kaibigan. Siguro, bagong kaibigan nyo na rin siya ngayon. Ang pangalan niya ay si ChatGPT. Nang simpleng explanation patungkol sa computer virus. At ito eksakto mga sinabi niya. Sabi niya, ang computer virus ay maliit na programang pumapasok sa mga file o program at gumagawa ng kopya ng sarili niya. Lumilipat ito kapag pinagalo-halo o pinapadala ang mga apektadong file. Halimbawa sa email attachment, pagda-download, USB, o delikadong website. Kapag nasa computer na, pwedeng pabagalin ang makina, mag-delete ng files, magnakaw ng password, magpakita ng maraming ads, o payagan yung ibang tao na kontrolin ang inyo pong mga device. Madalas, nagtatago ang virus, kaya hindi po ito agad-agad nahahalata. Bakit computer virus? Well, ang huwad ng mga tagapagturo ay parang computer virus na nag-i-infiltrate o pumapasok sa kalipunan na hindi po napapansin or undetected. Gaya ng mga kilala natin ngayon na mga popular, mga sikat na huwad na mga tagapagturo or false teachers, karamihan po sa kanila ay nagmula mismo sa loob ng iglesia. Kanilang ipinapakalat ang mga kasinungalingan mula sa isang tao patungo sa isang tao at kinukontamina ang kanila pong mga pamumuhay, inaapektuhan ng hindi makadiyos na pamumuhay. At kapag sila po ay nakahatak ng mga tagasunod or followers, hindi mapipigilan, hindi maiiwasan ang pagkawasak or implosion. Kaya naman si Apostol Pablo, sa mga talata po na ating pag-aaralan o pinag-aralan na sa nakalipas na mga linggo, ay kailangan talagang harapin or deal ng masinsinan at seryosohan ang mga usapin po na ito patungkol sa mga huwad na guro. Dito sa huling bahagi ng sulat niya ito na 2 Korinto, ang nakataya, this is what is at stake. Sabi niya sa 2 Korinto 11:3 hanggang 4, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nailinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Kaya naman, ganun po kagrabe, kalaki ang usapin po na ito para kay Apostol Pablo. At sa kanyang pagdepensa, sa kanya pong apostleship o sa kanyang pagiging apostol,
ay ibinigay niya po sa ating pag-aaralan ngayon ang mga marka ng o ebidensya ng pagiging mapagpakumbaba na isa pong katangian ng tunay na lingkod ng Diyos. Mga marka ng kapakumbabaan na katangian po ng tunay na lingkod ng Diyos. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating pangunahing talata. Ang may kakayahang tumayo ay inanyayahan ko pong tumayo. Basahin po natin ang 2 Korinto, Kabanata 10, mga talatang 12 hanggang 18. Ito po ang sinasabi. Hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Hindi kami lalampas sa itinaksa hangganang ibinigay ng Diyos para sa gawaing itinakda niya sa amin at kasama riyan ang gawain namin sa inyo. Hindi kami lumampas sa hangganang iyong gayong kami ang unang pumunta riyan sa inyo dala ang magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi kami lumalampas sa hangganan sa pamamagitan ng pagyayabang sa pinaghirapan ng iba. Sa halip, umaasa kaming tatatag ang inyong pananampalataya sa Diyos at dahil diyan ay lalawak pa ang aming saklaw sa inyo. Sa gayon, maipaparangal namin ang magandang balita sa ibang mga lupain, hindi lamang sa inyo nang hindi ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang ginawa ng Panginoon. Hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, maaari na po kayong makaupo. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral, ang tunay na lingkod na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito po ay patungkol at makikita natin ang larawan ng tunay na lingkod ng Diyos. Sa mga hati o points po natin, sinundan ko lamang po yung mga hindi sa mga talata. Hindi ang sarili, ang sukatan, verse 12. Hindi lumalampas sa gawaing itinakda ng Diyos, 13 at 14. Hindi inaangkin at pinagyayabang ang pinaghirapan ng iba, 15, 16. At hindi pinagmamapuri ang sarili. Sa unang bahagi, hindi ang sarili ang sukatan. Sabi pong muli ni Apostol Pablo sa talatang 12, hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Gaya nga po ng ating nasabi kanina, dinidepensahan ni Apostol Pablo ang kanyang pagka-apostol dito sapagkat marami po ang pumapasok na mga huwad na guro sa kalipunan sa Korinto. At kanila pong inaatake ang pamumuno ni Apostol Pablo gaya sa mga nakaraan po nating pag-aaral. Ang sinasabi nila, hindi siya authentic o tunay na tagapaglingkod at apostol ng Diyos. At kaya naman, dito po, makikita natin na i-expose o iahayag ni Apostol Pablo itong mga huwad na guro na ito at yung kanila pong mga makalaman na sandata, gaya ng sinasabi sa talatang 4 na una nating pinag-aralan. Sabi, ang mga huwad na guro po na ito ay nagbubuhat ng sariling bangko. Ibig sabihin, sila po ay nagyayabang, pinagyayabang nila ang kanilang sarili. Pinagmamapuri nila ang kanilang mga sarili. Kanila pong pinopromote o pinapasikat, itinataas ang kanilang mga sarili na matatawag nating self-aggrandizing. Pinapalaki ang tingin sa kanilang sarili. Pero ito naman po ay akusasyon din nila. Laban po kay Apostol Pablo na mariin na rin niya pong tinanggi sa mga naunang mga kabanata, talata, chapter 3 verse 1, 4 verse 2 at 5 verse 12.
apparently, gawain po ng mga huwad na tagapagturo ito. Ang ipagmalaki ang kanilang mga sarili. At paano nila pinupuri ang kanilang sarili? Sabi ni Apostol Pablo, ginagawa po nilang sukatan mismo ang kanilang sarili. Inihahambing nila ang kanilang sarili sa kanila ring mga sarili. Pinupuri nila ang isa't isa. Ginagawa po nila na ang pamantayan nila ay ang kanilang sarili, ang sukatan mismo nila, sarili lamang din nila. At kapag natupad po nila itong mga ginawa lamang nilang pamantayan, sukatan, iisipin po nila at iniisip nila, pinangangalandakan po nila na sila ay mas mataas o superior sa iba, lalo dito kay Apostol Pablo. Well, ito naman po ay isang kasanayan noon at popular na paraan ng mga guro para makaakit ng mga estudyante, sabi ni Tyndale Commentary. Mga kapatid, dapat po rin tayo sa panahon natin ngayon mababalaan sa ganitong mga uri ng mga tao, mga huwad na tagapagturo, errorist. Especially sa panahon po natin ngayon, na napakadali lamang pong ma-access o makita ang kanila pong mga kaakit-akit na mga pananalita, ang kanilang pagparada sa kanila pong mga achievements o mga nakakamit sa buhay, ang kanilang mga katagumpayan. Napakadali. Mag-scroll lang po tayo, manood lang po tayo, nandun po. Kanila pong palaging ipagyayabang, ipagmamataas ang kanila pong mga accomplishments or mga nagawa. At ipapakita, ipangangalandakan ang kanilang mga natamo sa buhay po nila. Ipoproject or ipapakita po nila na ito yung kanila pong buhay, ang sukatan ng tagumpay sa buhay at ministeryo. Yan po ang kanilang ipapakita at ipapakalat. Ang kayabangan, ang pagmamataas, mga kapatid, ay marka ng huwad na guro. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga gumagawa nito ay walang kaunawaan. Sila ay mga hangal. Hindi po nila nauunawaan talaga ang kanila at nakikita kung ano yung sino talaga po sila. Ang kanila pong mga kahinaan, ang kanilang mga kakulangan. Iniisip nila na sila ay ang mga pamantayan ng kaperpektuhan, ng kagandahan at kahusayan. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahangalan po ito. Sila ay nabubulagan at hindi po nila nakikita ang kanilang sariling katangian. Tinitignan lamang nila ang kanilang mga sarili bilang sukatan ng kahusayan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa talata, hindi po niya pangangahasan gawin din po ito. Hindi niya pangangahasang gawin din po ito. Na ikumpara ang kanyang sarili sa iba at pagkatapos ay magmataas at isiping siya ay nakatataas sa iba. Ni hindi rin po niya ipopromote o ibibida ang kanyang sarili. Hindi po ganyan ang gawain niya. Itong mga huwad na tagapagturo, sinisiraan nila si Apostol Pablo. Hindi po ba dun sa nakaraan nating pag-aaral na sinasabing, si Apostol Pablo ay matapang lamang sa sulat. Pero sa personal, sa lengguwahe pa natin, bahagang buntot. O duwag naman siya tameme naman siya. Tahimik lang siya pag sa personal. Pero it's as if sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya, kung yun lamang ang uri ng katapangang sinasabi ninyo, pagpapasikat, pagtataas sa sarili, ay wag na lamang din. Hindi na ako pupunta dyan. Hindi ko nagagawin yan. Hindi yan ang paraan. At mga kapatid, yan ay marka ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Pagpapakumbaba. Ang kanyang pamantayan
ay napakataas. Kaya naman, hindi po niya iniisip na siya ay nakakataas sa iba. Ang kanyang pinaghahambingan, out of this world. Kaya naman laging nakapagpapababa sa kanyang sarili. At walang iba. Sino ba ang pamantayan at pinaghahambingan ni Apostol Pablo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang perpektong pamantayan ng lahat ng kagandahan at lahat ng kahusayan. All of excellencies, siya lamang po. Ang liwanag ng araw ay nangingibabaw sa lahat ng kumikislap na bituin. Gayon din naman, ang kaluwalhatian ni Kristo ang pinaka nagniningning at lahat ay natatabunan ng kanyang liwanag. Let me repeat that. The brightness of the sun stands out above all other twinkling lights. In the same way, the glory of Christ shines the brightest, and all else is outshined. Ganyan po si Apostol Pablo. Ang kanyang pamantayan ay si Kristo, kaya't hindi niya naiisip na magmataas at ibida ang kanyang sarili. Kanina, nagbabala po tayo patungkol sa mga tao na nagmamataas, binibida ang kanilang sarili, mga mangangaral na ganito ang gawain. Pero sa pagkakataong ito, hayaan niyong ang babala ay para sa atin, sa ating pong mga sarili. Huwag po nating gawing pamantayan lamang ang ating sarili sa buhay at ministeryo. Sino ba talaga ang ating ipinagmamataas sa ating mga buhay? Sino ba talaga ang ating ibinibida? Si Kristo ba? O ang sarili lamang po natin? Sinusukat na ba natin ang mga bagay-bagay sa buhay at sa ministeryo ayon lamang sa sarili nating mga pamantayan? Sa sarili lang nating mga kakayahan? Iba kasi talaga kami. Ganitong ginagawa namin sa amin. Bakit kayo ganyan? Ganito kami sa GFC. Mga kapatid, maging napakaingat po natin na huwag mahulog sa ganitong uri ng pagkakasala. Lagi po nating alalahanin na ituro ang lahat, ang sinuman kay Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na siya pong pamantayan, sukatan ng lahat ng ating pananampalataya at kasanayan. Ikalawang bahagi, hindi lumalampas sa gawaing itinakda ng Diyos. Verse 13, sabi po niya, hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay ng Diyos para sa gawaing itinakda niya sa amin at kasama riyan ang gawain namin sa inyo. Sa talata pong ito, makikita po natin na mga mapagmataas na mga errorist o mga huwad na guro na sila po ay nagmamayabang at pinupuri ang kanilang sarili beyond o lagpas sa realidad. Unrealistic yung kanila pong mga pinagsasabi. Sasabihin nila, nagpunta ako sa ganoon at ganyang lugar, nangaral, nagkaroon ng converts sa lahat ng bahagi ng mundo. Kahit na hindi naman talaga po nila ito ginawa. Yan po ang nangyayari dito. But unlike, hindi tulad ng Apostol Pablo, hindi tulad po, siya po hindi maglalakas ng loob na gumawa ng mga bagay na lampas sa kanyang kakayahan at sa saklaw, sa scope ng kakayahang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kung may sasabihin po siya patungkol sa ministeryo, gaya ng sasabihin niya sa mga susunod na kabanata, ito po ay patungkol lamang sa mga limitasyon o hangganan na ang Diyos mismo ang nagtakda at nagbigay po sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng hangganan na ibinigay sa Kanya ng Diyos. Siya po ang itinalaga na apostol o tagapagpahayag ng ebanghelyo sa mga hintil.
At kasama po riyan ang mga taga-Korinto. Kasama po sila sa ibinahaginan ng ebanghelyo ni Apostol Pablo. Sabi niya sa verse 14, hindi kami lumampas sa hangganang iyon, gayong kami ang unang pumunta riyan sa inyo, dala ang magandang balita tungkol kay Kristo. Maaaring ang mga huwad na tagapagturong ito ay kine-question ang karapatan, ang legitimacy, pagiging tunay na ministro o tagapaglingkod ni Apostol Pablo sa Korinto. Pero nilabanan po niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing hindi po siya lumalagpas o sumusobra beyond sa hangganan na binigay po sa kanya ng Diyos. Sa paanong paraan? Una, sa verse 13 nga po sinabi niya, kasama pa ito sa hangganan na ibinigay sa kanya ng Diyos sa ministeryo, na siya nga po ay tagapagpahayag ng ebanghelyo sa mga hintil, kasama itong mga taga-Korinto. Ikalawa, siya po ang nauna na nagtungo sa Korinto upang ipahayag ang ebanghelyo sa kanila at hindi po ang mga huwad na tagapagturo. Ito pong mga bagay na ito, ang mga sinasabi ni Apostol Pablo, na pagmiministeryo niya, siya ang nauna sa kanila. Yan, hindi po unrealistic yan sapagkat yan ang tunay na mga kaganapan. Di gaya ng mga pinagsasabi ng mga huwad na guro. Yan po talaga ang mga naranasan ni Apostol Pablo. Pinabubulaanan niya ang pinagyayabang ng mga huwad na guro na sila yung mga nagpagal sa Korinto. Pinapaalalahanan po niya na siya po ang nauna doon sa pagdadala ng ebanghelyo. Yes, ang tanging daladala lamang niya sa Korinto at saan man siya magpunta ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Ang kanya pong ministeryo ay nakatuon sa ibinigay sa kanya o tawag sa kanya ng Diyos mula pa sa simula, at yan ay ang ipahayag ang ebanghelyo o ang magandang balita. Yan ay isang halimbawang muli ng pagpapakumbaba sa kanila at maging sa atin din naman po ngayon. Hindi po siya magmamataas at pupurihin ang kanyang sarili beyond o lalagpas sa mga ginawa niya at hindi po siya magsasalita ng mga bagay na hindi makatotohanan. Nakatuon lamang saan ang kanya pong mga sinasabi sa kung ano ang ginawa ni Kristo sa pamamagitan niya. Kung may sinasabi po siya patungkol sa ministeryo, dun lamang po siya sa kung ano ang ginagawa ni Kristo sa pamamagitan niya. Excuse me po. Isang halimbawa pong naalala ko po dito, baka meron po sa inyo, siguro mga taong 90s or 20s, mga 2000, na mga naka-attend sa Miracle Crusades and Revival Crusades na nagtitipon ng napakaraming mga tao. May mga ngaral ng mga nakakaakit na mga salita. And then, towards the end, patatanggapin ang mga naroon. And then afterwards, sa kanila pong mga report, ibibida po nila yung katagumpayan ng event nila. Nagsasabi na, may mga daan-daan ang tumanggap kay Kristo. O libo-libo ang tumanggap kay Kristo. Hindi ko po pangangahasang walang tumanggap kay Kristo. Sasabihin walang tumanggap kay Kristo sa anumang events po na yon. Maaaring meron. For sure, meron. Pero paano masasabi na lahat ng naroon ay tumanggap nga po kay Kristo? Pangangahas po yun. Pagmamataas. Ipinagyayabang, very unrealistic. Hindi makatotohanan. Kung sa gobyerno, may ghost project, sa kanila, may ghost converts. Sa mga ito. Hindi mo ba pagyayabang yun?
aangkinin po nila ang ganito at ganyang bagay na hindi naman po nila natitiyak. Ang mga errorists, palagi po silang eksaherado, exaggerated, nagmamalabis sa mga pananalita na inaangkin ang kahit na anumang mga gawa na hindi naman kapanipaniwala na unreasonable, unrealistic. At dapat po tayong mag-ingat mga kapatid sa ganitong uri ng mga guro na sila pong nagpaparada, nagyayabang ng mga ganyang bagay. Nawa po ay hindi rin naman po ito makita sa atin at masabi sa atin na tayo po ay nagyayabang ng kung ano pa mang mga bagay. Nagmamalabis sa pagsasalita ng mga hindi naman makatotohanang bagay, beyond sa anumang itinakda ng Diyos sa ating abilidad. Markahan po natin itong mga ganitong uri ng mga tao at mga tagapagturo na may pag-uugaling ganito. Dahil sabi sa verse 8, kung babalik po kayo, they're out to destroy. Wawasakin po nila. Wala po tayong makitang mga huwad na tagapagturo na after po sa pagpapanatili ng kaayusan sa iglesia, palagi pong nagkakaroon ng kaguluhan at pagkawasak. Kaya naman dapat po tayong mag-ingat. Kagaya ni Apostol Pablo, atin pong ituon ang ating pong mga kaisipan sa kung ano po ang itinakda sa atin ng Diyos na ministeryo, sa pangangaral ng Ebanghelyo, saan man niya po itinakda tayong naroon. Ikatlong bahagi, hindi inaangkin at pinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Hindi kami lumalampas sa hangganan sa pamamagitan ng pagyayabang sa pinaghirapan ng iba. Sa halip, umaasa kaming tatatag ang inyong pananampalataya sa Diyos. At dahil diyan, ay lalawak pa ang aming saklaw sa inyo. Muli, sa talata pong ito makikita natin ang mga errorist na kahit na hindi naman po talaga sila nagpagal o nagpakahirap sa pag-iebanghelyo sa ministeryo. Ang gagawin po nila ay i-claim at aangkinin po nila. Papasok po sila sa kalipunan ng mga mananampalataya at aangkinin nila ang mga ginawa ng iba. Ang ginawa ni Apostol Pablo. Kahit na anong paglagong espiritual na meron doon sa kalipunan na yon, kanila pong inaangkin. Sila po yung tinatawag natin ngayong credit grabbers. At nakalulungkot, sa paggawa po nito ay kanila pong nahahatak ang mga tao, papalayo, ang apeksyon ng mga tao, papalayo sa mga tunay na tagapagturo, gaya na nga po na nangyayari sa Korinto. Na ilalayo po sila sa tunay na tagapagturo, tapat na tagapagturo sa katotohanan at kay Kristo. Kanila pong inaangkin ang otoridad, ang pamumuno. Ginugulo nila yung kalipunan po sa Korinto. Patuloy nilang sinisiraan si Apostol Pablo at para bang kanila na mismo ang kalipunan na yon. Subalit, di tulad nitong mga errors na to si Apostol Pablo, hindi po niya nanakawin at ipagmamayabang ang gawa ng iba. Hindi nga po niya maipagmayabang ang sarili ni po niyang mga gawa. Gaano pa kaya yung accomplishments o nagawa ng iba? Tandaan po natin, ang mga mapagpakumbabang lingkod ay palagi pong ililihis o i-deflect ang anumang papuri mula sa ibang tao at ibibigay po agad ito, ang kredito, the credit, sa tunay na karapat-dapat na papurihan at walang iba kundi si Kristo. Hindi rin naman po nito ibig sabihin na si Apostol Pablo ay hindi na rin niya gustong magpagal pa para lumawak ang kanya pong nasasakop sa Ebanghelyo, palawigin pa ang impluensya para sa Ebanghelyo. Ang kanya pong inaasahan sa kanila ay ganito, na sila po
habang tinatamnan ng binhi ng Ebanghelyo, tinuturuan ng binhi ng salita ng Diyos, ay lalago sa kanilang mga pananampalataya at tatatag. At kapag sila po ay lumago sa pananampalataya, kapag ang spiritual na paglago ay nangyari sa kanila, ay makakatulong po sila, malaki po ang maitutulong nila kay Apostol Pablo sa ministeryo hanggang sa maabot na ang iba pang mga lugar para sa Ebanghelyo. At yan nga ang sinasabi niya sa verse 16, sa gayon, maipapangaral namin ang magandang balita sa ibang mga lupain, hindi lamang sa inyo, nang hindi pinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Muli, ang kanilang paglagong espiritual ay malaki ang maitutulong sa naisin ni Apostol Pablong dalhin ang Ebanghelyo sa iba pang mga lugar na hindi pa po naaabot nito. Makikita po natin dito yung obsession and passion, matinding kagustuhan ni Apostol Pablo para sa Ebanghelyo. Sabi niya sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas o kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaya naman, ang lagi po niyang kagustuhan ay dalhin ang Ebanghelyo saan man na mga lugar na hindi pa po ito na ipapahayag. 15:20 ng Roma, kaya't ginawa kong mithiin na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa na ipakilala na si Kristo upang hindi ako makapagtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Ito pa ang ibang mga lugar na gustong puntahan ni Apostol Pablo para sa Ebanghelyo. 15:24 ng Roma, inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay patungo sa Espanya. At kayo'y tutulungan ninyo patungo doon. Ako'y tutulungan ninyo. Pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan ng kaunting panahon. Nais po niyang dalhin ang Ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar. Siya ay nakatuon sa gawain ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Hindi sa pagnanakaw ng ginawa ng iba. Hindi sa pagmamayabang sa ginawa ng iba. Kagaya ng mga ginagawa ng huwad na guro o errorist na mga to. Nakatuon po ang kanyang buhay sa pagpapahayag ng magandang balita. Sabi niya, ginawa niya itong mithiin. Yan ang napakatinding mithiin ni Apostol Pablo. Sa maghuhuli ng talata, sabi niya, nang hindi ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Ibig sabihin, gusto niya nga pong marating ang anumang rehiyon para sa ibang helyo. Pero hindi niya tatapakan ang kanino mang ginawa ng iba at hindi niya ito aangkinin o anumang otoridad doon sa mga lugar na yan na pinagpagalan ng iba. 18:19 ng Roma 15, sabi niya, sapagkat hindi ako mangangahas magsalita ng anumang bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko upang sumunod ang mga hintil sa salita at sa gawa, sa kapangyarihan ng mga tanda, ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't buhat sa Jerusalem, palibot-libot hanggang sa Lirico ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Muli nakatuon po siya sa itinakda ng Diyos at hindi niya pangangahasan ang anumang pang-aangkin sa ginawa ng iba. Yung credit grabbing ay hindi po talaga ayon sa biblikal na katangian ng matapat at mapagpakumbabang tagasunod ni Kristo. At kailangan po natin ng gabay ng Espiritu Santo upang matukoy, to discern, makilala ang ganitong mga uri ng mga huwad na tagapagturo. Sa biyaya po ng Diyos ay ating ipanalangin ang lakas na matularan, makopya po natin ang halimbawa ni Apostol Pablo, ang kanyang
masidhing pagnanasa, His passion, na ipakalat at ituro ang Ebanghelyo. Dahil yan po ang totoo o tunay na gawain ng Diyos na ibinibigay sa kanyang mga lingkod, na siya pong magiging sanhi ng kaligtasan at paglagong espiritual ng mga tao. At sa biyaya ng Diyos ay marating ang ibang mga lugar na hindi pa naipapangaral ang Ebanghelyo. Para sa huling bahagi ng ating pag-aaral, hindi pinagmamapuri ang sarili. Ang larawan na ito ng tunay na lingkod ng Diyos ay umabot sa rurok or culmination dito sa talata pong ito, verse 17. Sabi niya, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Take note, ito ay sinabi o isinulat na rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ibig sabihin ay napakalaki o napakahalagang bagay po ito sa kanila na dapat nilang matutunan at maalala. Sabi po niya sa unang Korinto, chapter 1, verse 26 hanggang 31, sapagkat tingnan ninyo, ang inyong pagkatawag mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Yan po ay direktang quotation po niya mula po sa binasa natin kanina sa scripture reading, sa sulat ni Jeremias, kapahayagan niya, chapter 9, 23-24, na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ang punto ni Apostol Pablo, ang tunay na lingkod ng Diyos, na to which nahihirapan yung mga taga-Korintong makilala. Kaya nga nagresulta po ito sa pagkakalinlang po sa kanila. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay di tulad ng mga huwad na guro na nagmamayabang sa pamamagitan ng mga ginawa lamang nila na pamantayan sa kanilang sarili at sukatan. Di tulad nila na nagmamayabang sa mga hindi makatotohanang mga nagawa o accomplishments. Ninanakaw o kinukuha at inaangkin ang ginawa ng iba. Hindi tulad nila na mga huwad na tagapagturo na pinupuri nila ang kani-kanilang mga sarili. Hindi po ganyan ang gawain ng tunay na lingkod ng Diyos. Yan po ay ang makalaman na sandata ni Satanas na gamit ng mga huwad na tagapagturo laban kay Apostol Pablo. Pagpapasikat, pagmamapuri sa sarili, pagyayabang. Itong mga ito, mga kapatid,
ay hindi makadiyos na katangian. Yan po ay naaayon sa pamantayan ng mundo. Pamantayan ng mundo sa pangingibabaw at karangalan. Hindi po yan biblikal, mga kapatid. Whereas ang tunay at matapat na mapagpakumbaba na lingkod ng Diyos ay nagmamalaki saan lamang. Tanging sa Diyos lamang at sa Kanyang mga ginawa. Sapagkat alam na alam ng tunay na lingkod ng Diyos, mga Kristiyano, alam na alam po nila, alam na alam po natin ang ating pong lubhang hindi karapat-dapat sa Diyos. Our utter unworthiness at kawalan. Kung wala po ang Diyos, wala po tayo dito ngayon. Tandaan po natin, not many wise, not many mighty, not many noble. Yan po ang katotohanan. Alam na alam ng mga tunay na tagapaglingkod ng Diyos ang tunay nilang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Upang walang anuman o sino mang laman or any flesh ang maitaas, kundi ang Diyos lamang. Siya lamang po ang dapat maitaas. Ang huling hindi natin sa hapon pong ito, last hindi, sa huling talata, hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Dito makikita natin ang puso ni Apostol Pablo. At pinapakita niya po rito ang tunay na katanggap-tanggap na lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi niya, hindi ang pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap. Hindi yung mga nagmamataas sa kanilang sarili. Sabi ni John MacArthur dito, self-commendation is both meaningless and foolish. Walang kabuluhan at kamangmangan. Sa konteksto pong ito, ang pagpuri sa kanilang sarili ay ang pag-aangkin sa mga bagay na hindi naman totoo. Sinasabi po nila na sila ay mga lingkod ni Kristo, subalit hindi naman. Pinagyayabang po nila na meron silang mga kaloob or gifts para sa ministeryo, pero wala naman. Pinagmamataas po nila ang kanila pong mga serbisyo or service at pagiging useful. Kahit na po, hindi naman talaga sila ang nagpagal sa ministeryo. Kung ano man po yung meron sila, ay kanila pong kinakredit po ito. O sinasabi nila dahil ito sa kanilang sariling lakas at dunong. Instead, sa halip na ibigay po nila sa Diyos ang kapurihan at sabihin, sa biyaya ng Diyos, by God's grace, by God's mercy. Kaya pag may naririnig po tayong mga kapatid na palaging nagsasabi nito, by God's grace, by God's grace, huwag po kayong mainis. Totoo naman po. Kung anong meron po tayo ngayon sa pagka-Kristiyano natin, ang pananampalataya, paglagong espiritual, kakayahan sa ministeryo, lahat po ng yan ay dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Huwag na po kayong baka nakukuliling po yung tenga po natin by God's, by God's grace. Baka pinangalanan nyo na siyang by God's grace. Hindi po ganoon. Kaya nga po, itong mga huwad na, hindi masasabi ito ng mga huwad na tagapagturo. Ang kanilang pupurihin ay ang kanila pong mga sarili at yan po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yung salitang katanggap-tanggap or dokimos ay may idea po ng pagtibay matapos ang pagsubok. Proven after testing. Ginamit niya po ito, salita na ito,
upang ilarawan ang isa pong napatunayan na, nasubok na lingkod ng Diyos. One whose worth has been proven. At yan po ang puso ni Apostol Pablo. At ng lahat ng mga tunay na tagapaglingkod ng Diyos. They don't care, wala po silang pakialam sa papuri ng ibang tao o sa pagpupuri nila sa kanilang sarili. Napakaliit na bagay lamang sa kanila kung may masasabi ang ibang tao sa kanila. Ang pinakamahalaga po sa mga tunay na Kristiyanong tagapaglingkod ng Diyos ay ano? Ang komendasyon ng Diyos sa kanilang buhay at mga gawa. Doon po sila. Yun po ang pinakatuon ng kanilang buhay. Hindi po ito simpleng bagay lamang, mga kapatid. Ito po ay seryoso. Ang isa po na tao na kinukonsumo ang kanyang buhay at pinagpapagalan, ginagamit ang lahat ng oras para maparangalan ang kanyang sarili, maipasikat ang kanyang sarili at hindi po kailanman iniisip ang patungkol sa Diyos, ay hindi po talaga papasa sa pamantayan ng Diyos. Dahil nandun lang po siya, ang kanyang pamantayan na yung kanyang sarili lamang. At sa maghuhuli, matatagpuan niya ang kanyang sarili. Kung ginugol na niya, kung ginugugol mo ang iyong sarili sa pagpapasikat ng iyong sarili, matatagpuan mo ang iyong sarili sa kaparusahan ng Diyos. Sa pagkukomento, sabi ni Albert Barnes, kung sila'y aprubahan ng Diyos, sila'y maliligtas. Ngunit kung hindi, walang kabuluhan ang lahat ng kanilang walang lamang pagmamapuri. Walang silbi ang kanilang pag-asa sa kayamanan, sa mahusay na pananalita, sa karunungan o sa mga karangalang panlupa. Wala ni isa sa mga ito ang makapagliligtas sa kanila mula sa kahutulan. Hindi rin ito mabibili ang buhay na walang hanggan. Kaya't malinaw na ipinakita ni Pablo na ang dapat nating higit na hangarin ay makamtan ang pabor ng Diyos. Ito ang dakilang layunin at dapat napakay ng ating buhay. At dapat nating supilin, talunin, ang lahat ng pagnanasa sa walang kabuluhang pagmamapuri o pagtitiwala sa sarili. Ang pag-asa sa ating talento, tagumpay o mga kakayahan para sa kaligtasan. Ang ating tanging dapat ipagmalaki ay mayroon tayong manunubos. At dito tayo ay lahat ay maaaring magluwalhati. Mga kapatid, dapat suriin po natin ang ating mga sarili, ang ating mga motibo, ang ating mga kilos. Kung ito bang mga kilos na ito, motibong ito, ay talaga bang patungo sa pagluwalhati sa Diyos? Dapat po tayong maging mapagmatyag, mapagbantay bilang iglesia. Kung ang direksyon nga ba talaga natin, ng lahat ng mga desisyon, mga ministeryo po natin, ay patungo really towards God's glory. At hindi lamang sa pagmamapuri ng ating mga sarili. Bilang hamon, una, suriin po natin ang ating mga sarili. Kung hindi ba tayo nagtataglay gaya ng mga errorist na ito, mga pag-uugali nila. It's wise, mainam po na palagi pong sinusuri natin ang ating mga motibo, aksyon, even yung ating pong mga simpleng gestures. Napaka-subtle ni Satanas o banayad sa pag-atake. Kaya dapat pong maging napakaingat din po natin. Kadalasan hindi po natin ito napapansin. Sa mga simpleng kumpas o kilos natin, baka may haplos o there's touch of arrogance. Ang pagpapakumbaba,
ang siyang tunay na marka ng tunay na lingkod ng Diyos. Ikalawa, maging mapagmatyag po tayo. Bantayan. Laban sa mga huwad na tagapagturo. Sino-sino po ba ang ating ine-entertain na pinapakinggan ng mga guro? Sino-sino yung pinapapasok natin sa ating mga iPad, sa ating playlist, pinapanood na nagtuturo? Suriin natin ang kanilang mga buhay, ang ministeryo, ang mga salita, ang kanilang mga gawa, kung talaga bang sila ay after sa pagluwalhati sa Diyos at hindi lamang sa pagpapatanyag o pagpapasikat ng kanilang sarili. Tanda po ninyo ang ating introduction, computer virus. Itong mga to, empowered by Satan, pumapasok, nag-i-infiltrate sa kalipunan, gumagapang sa kalipunan ng mga mananampalataya gaya ng sabi ni Jude. Sa ating mga news feeds, telebisyon, radyo, at ini-impluwensya ng ating mga kaisipan at hahatakin po tayo papalayo sa katotohanan. Kaya't dapat po tayong maging mapagbantay. Ikatlo, kung narito ka sa hapong ito at na-realize mo na pagtatanto mo ngayon sa ating pinag-aaralan, na ginagamit o kinukonsumo mo, ginugugol mo ang lahat ng oras mo, buong buhay mo, para i-promote ang iyong sarili, para makuha mo ang anumang bagay dito sa mundo. You have never cared. Wala kang pakialam kahit kailan sa Diyos at sa pagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Know this for sure, kaibigan. Darating ang araw ng pagtutuos, pagsusulit, kung saan tayo ay huhukuman ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, yes, kasama ka. At kung masumpungan ka sa kalagayan mo ngayon na puno ng pagyayabang at pagmamataas at wala kang pakialam sa pagbibigay ng luwalhati sa Diyos, ang lugar na nakalaan sa iyo, ayon sa salita ng Diyos, ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Be warned. Yan po ay babala sa iyo. Itatapon ng Diyos lahat ng mapagmayabang na kumakalaban sa Kanya at hindi nagbibigay ng luwalhati sa Kanya sa naglalagablab na apoy ng impyerno kasama si Satanas na siyang nangunguna sa pagmamayabang. Magsisi at isuko mo ang iyong buhay sa Kanya na karapat-dapat na papurihan sa lahat. Si Kristo na siyang nag-alay ng Kanyang buhay sa krus upang bayaran ang iyong kasalanan. Siya ang ating nag-iisang tagapagligtas, ang hari na karapat-dapat luwalhatiin sa lahat. Luwalhati po sa Diyos at tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon at salamat, Brother Ian. Ano ang sukatan ng ating kahalagahan? Ano ang sukatan ng ating mga gawa? Naway maging mapagpakumbaba tayo tulad ng ating Panginoon na nagpakumbaba hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Ang kaluwalhatian niya ay dito makikita. At gayon din tayo, dito natin matatagpuan ang ating kaluwalhatian when we identify with the death of our Lord and so live in
His life. Tayo po ay tumayo sa atin pong pagtatapos sa ating awitin, ang krus na luma. Sa burol nung dati ay may krus na luma, sagisag ng dusa't pagkutya. Krus ay tinatangi pagkat ang dakila ay dun nagpamalas ng ang krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain nang sa wakas putong tanggapin. Krus na luma, hamak man sa mundo'y kayamanang tinuturing ko. Pagkat ang kordero na Diyos sa'ki dito, pinako nun sa Kalbaryo. Krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain nang sa wakas putong tanggapin. Sa dugong bumahid dun sa krus na luma, may bighaning nakamamangha. Dun noon umagos ang dugo ng awa na sa'kin nagbawalang sala. Ang krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Sa krus ihahain nang sa wakas putong tanggapin. Dun sa krus na luma, sa sampalataya, babatahin ang pangungutya. Darating ang araw, ako ay kukunin ni Jesus at luluwalhatiin. Ang krus ay aking mamahalin hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain nang sa wakas putong tanggapin. Ang buhay sa krus ihahain
Ilang paalala po para po sa ating church life this week. Una, Tagalog Online Bible Study, pagkakataong lumago. Ngayong darating na Huwebes, Oktubre 9, sa ganap po na 8 or 8 p.m. Via GFC's Facebook Live. Samahan niyo po kami para sa ikapitong session ng pinamagatang ang kasalanan ng kakulangan ng pagpipigil sa sarili or the sin of lack of self-control. Kailangan ko to. Ikalawa, Women of Grace. Ngayon naman pong Sabado sa October 11, sa ganap na 9 ng umaga. Dito naman po ito sa GFC Center. Session 3 na po ng Hebrews. The just shall live by faith. So, maaaring imbitahan po natin na mga kababaihan, na mga kakilala po natin, kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay po. Maaari po ninyong imbitahan sila. And then, ikatlo, wala pong Youth Bible Study ngayong Sabado, October 11. Ito po ay magbabalik sa October 25. Okay. And then lastly, mukhang ito na po ang ating hinihintay na lahat ngayon. Members meeting. So para po sa mga tipanang miyembro or covenant members ng GFC, kayo po ay manatili para po sa ating members meeting and right hand of fellowship. Okay? So let's enjoy po yung fellowship later. Let's pray. Father God, Panginoon, durugin nyo nga po yung aming pong gibayin nyo nga po ang aming matataas na pangangatwiran, mga kapalaluan, na humahad lang po sa aming pong paglakad sa katotohanan. Panginoon, bihagin nyo po lahat ng aming mga kaisipan para po sa pagsunod sa iyo, aming Panginoon. Sa bawat lugar na aming pupuntahan sa mga susunod na araw, sa lugar ng aming paggawa, sa eskwelahan man, o sa tahanan, sa presensya ng mga kaibigan, nawawala po kaming ibida, kundi ikaw lamang. Wala po kaming itaas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. At nawa, ay panatilihin niyo nga po kaming matapat sa iyo sa pagsunod. Mula po ngayon, hanggang sa muli mo pong pagbabalik. Yan nga po ang aming pinapanalangin. Muli ka na nga pong bumalik, aming Panginoon. Salamat po. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan sa ating lahat.